Unti-unti na bang lumalabas ang katotohanan sapagkat sa oras na ito mga tol, meron pong shared post itong si Attorney Jesus Palsis. Kaugnay po ito sa pagbawi ng testimonya nito pong si Orly Gutesa. Sa mga hindi po nakakatanda kay Orly Gutesa, siya po yung surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta during the Blue Ribbon Committee hearing nang noon ay pinamumunuan na nitong si Senator Panfilo Ping Lacson. Wala pong kamalay-malay ang lahat ng mga senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee na meron pong testigong lalabas sa katauhan ni Orly Gutesa. At ganun nga po yung nangyari. Ang kanyang akusasyon, dinamay niya doon in particular si former Speaker Martin Romualdez, si Congressman Saldico at iba pang mga personalidad, at bahagya niya pong binanggit doon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito po sa kanyang pagbawi ng kanyang salaysay noon, sinasabi niya na napag-utusan lamang daw po siya kapalit ng malaking halaga ng pera nina Mike Defensor at Rodante Marcoleta. Ang himutok nitong si Orly Gutesa, matapos daw po siyang lumantad, ay pinabayaan na lamang po siya ng dalawa. Basahin po natin ito pong post ni Attorney Jesus Palsis. Ilang minuto pa lamang po ang nakakalipas. Sabi niya po dito, breaking news. Kaya pala may mga blind item kanina. No? Nung una, di ko magets eh. Actually, di ko talaga magets yun. Kasi ako, di naman ako mahilig sa puzzle-puzzle eh. No? Nung senior ko po, ang post na yun ni Attorney Jesus Palsis, pero makikita ko na naman dito yung mga post ko kay Christian Esguerra eh. Si Attorney Jesus Palsis na nga lang muna puntahan natin, baka mag-init na naman ang ulo ko at maalala ko na naman siya at sabihan ko na naman na kung siya ba yung nagbabayad ng tax. Ibian Bell, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you po, thank you. Ito, may mga ganito siyang sinasabi kanina na hindi ko talaga magets. Twister, sabi niya. No? Si Orlando Bloom nagpakain sa Centablado tapos ginost na niya. He used to work at Marina Bay Resto. Ngayon, magpaparamdam na ulit siya at mumultuhin niya ang isang pug at isang bulldog na nagturo sa kanya na magluto. Di ko inisip yon. No, kasi ayoko ng mga ganyang kataga eh. Pag-iisipin pa ako eh. Kaya pinabayaan ko lang. Pero senior ko. Ganun lang ako. Napawaw lang ako. Tapos pag share ko niyan, ayokong puntahan yung mga post ko. Maaalala ko si Christian Esguerra eh. Nagpaliwanag si Sir Benji Contreras at tinukoy niya nga si Orly Gutesa daw. Tapos nakita ko rin si Nanay Survivor 379 at yun nga din po yung paliwanag nila. At kumpirmado. May mga iba pang kakamping na nagba-blind item kanina, yung Kagawa Joey, si Attorney Reyes Del Rosario. No? Sila yung mga nakita ko sa aking newsfeed. Pero eto na nga po tayo. Sa breaking news na ibinahagi po nitong si Attorney Jesus Palsis, Orly Gutesa recants his basura story. He says na si Mike Defensor ang nagsulat at nag-type ng affidavit niya sa laptop and that the other was 150 million pesos and educational scholarship for Gutesa's kids. Grabe. Nakakasilaw naman yun. Mapapaisip ka talaga kapag ang halaga ay ganon. Kapag ganon ang halaga, mamaya na natin puntahan si Christian Esguerra. He says na ginamit lang siya ni Marcoleta and Defensor. Naawa ako kay Christian Esguerra, in fairness mga tol. Kasi ako sa totoo lang, eto na, napuntahan na natin. Ayoko magpaka-plastic sa inyo mga tol, pero kilala po ng pamilya ko ang pagkatao ko. Hindi po ako naghahangad ng anumang pagbagsak sa sino man. Kahit napakalaki ng kasalanan mo sa akin, hindi ko hahangarin na bumagsak ka. Baka pagka nagdilim ang paningin ko, mapatay pa kita. Joke lang. Joke lang. Hindi natin hinahangad na si Christian Esguerra bumagsak.
no? Pero ang nakita ko kasi sa kanyang YouTube channel, sinishare ng mga nagko-comment sa atin, from 715,000 down to 709,000 ang kanyang subscribers count. Malaki pa rin yan, pero alam niyo mga tol, ang laking epekto niyan sa algorithm ng channel. Pagka bumagsak ang algorithm ni Christian Esguerra, ang laki po nung mangyayaring epekto noon sa kanyang views. No? Pag hindi mo nakuha ang algorithm, marami nga dyan. Tingnan nyo si Ben Tulfo, yung channel ni Ben Tulfo, mabanggit ko lamang. Mahigit sa 2 milyon yata yung channel niya. Pero every now and then na siya po yung nagla-live doon, hindi pa umaabot ng 1,000 o kung ilan man yung kanyang mga manonood. Kasi hindi niya makuha yung algorithm. Now, going back muna dito sa ating pinag-uusapan, sabi po dito ni Atty. Jesus Palsi, he says na ginamit lang siya ni Marcoleta and Defensor dahil after the Senate Blue Ribbon hearing, iniwan lang siya sa ere. Kawawa. Kawawa o karma. Kasi nagpagamit ka eh. No? Kung ikaw meron kang prinsipyo, mga tol, hindi ka magpapagamit ng dahil lamang sa pera. Ang mga nagpapagamit ng dahil sa pera, mga wala pong prinsipyong tao yan. Pasensya na sa tatamaan. No? Kaya ako, sa totoo lang, I am very proud. Sabihin nyo nang mayabang ako. No? Sabihin nyo nang mayabang ako, pero I am very proud sa sarili ko at sa mga nakakakilala sa akin to the extent na kaya kong sabihin na mamatay na buo kong pamilya, lahat ng mga mahal ko sa buhay, kung ako po ay nagpapasilaw sa pera. No? At ituloy ko po yung sinasabi dito. Kaya pala mas alam ni Coach Marcoleta ang affidavit ni Gutesa noong September kesa kay Gutesa. Naalala niyo yon, mga tol? Press na press sa isip ko. Gigil na tumayo si Senator Rodante Marcoleta at pinuntahan si Orly Gutesa at dinuduro. Ito kasi basahin mo, oh. Oh, di ba? Naknang teteng na yan. Kaya pala ganon? Ha? At kaya pala natatawa si Henry Alcantara. His affidavit and recantation below. Ang multo ni Gutesa. Pero magandang balita ito kay Congressman Martin Romualdez, mga tol. Kasi isa sa pinaguhugutan ng ebidensya ng ombudsman ay ang testimonya nitong si Orly Gutesa. Oh, di ba? Kaya very good po ito na balita para kay Congressman Martin Romualdez. But not for Saldico. Kasi si Saldico may kaso na may warrant of arrest na nga siya. Ngayon, basahin po natin ang nilalaman po nito. This is very interesting. Sabi po dito, sinumpa ang salaysay. Tingnan niya muna natin kung kailan po ito in-execute. Ito po ay notaryado August 13 pa dito sa amin sa Pasig City. Under document number 189, page 39, book number 17, series of 2026 by Attorney Melvin G. Kalimag. Ito, notaryado. Yung salaysay ni Orly Gutesa nung una, di ba, dininay ng abogado na siya yung nagnotaryo doon? Ito kaya, si Attorney Melvin Kalimag kaya, aaminin niya kaya na siya yan? Kasi nung una, dininay doon sa unang statement ni Orly Gutesa. Sabi po dito, sinumpa ang salaysay. Ibinigay po ito sa lungsod ng Pasig. Ako, si Orly R. Gutesa, dating retiradong marino, may asawa at may 4 na anak. Nasa hustong gulang, Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan at kasalukuyang naninirahan sa B4 Blanc sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Una, ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 sa ginagawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue sa kasalukuyang panahon. Magko-comment na kagad ako, mga tol. Pasensya na kayo sa reaction ko dito. Nagpapakatotoo lang ako sa inyo. I just want to make it clear na para sa aking paniniwala, hindi po siya nilinlang.
inoperan siya, tinanggap niya eh. Wala pong panlilin lang doon. Kung ang pagbabasihan natin yung statement ni Atty. Jesus Palsis. Ang nangyari dito, si Orly Gutesa naging gahaman sa offer. Ganun lang kasimple yon. Hindi ako, porket nag-recant si Orly Gutesa, akala ninyo, kakampihan ko na siya rito. Hindi ako sa mga taong mapagsamantala. In the first place, nakakuha siya ng offer, pinagsamantalahan niya yung offer. Ang problema, siya po'y nilinlang ng mga nag-offer sa kanya. Pero wag niyang sabihin siya'y nalinlang, no? Niloko siya. Niloko siya ng mga nag-offer sa kanya, pero yung sasabihin niyang nilinlang na magsalita, ginusto niya yun eh. Hindi siya nilinlang na magsalita. Sinabi niya yon dahil merong kapalit na pera, although hindi pa natin nababasa dito. Yun po ay ayon pa lamang kay Atty. Jesus Palsis. Tama, nagpagamit, sabi ni Addictus Rex. Yun yung appropriate word. Nagpagamit, o kaya sabihin nating user, no? User siya, user din yung isa, hindi tumupad yung isa, kaya ngayon nagagalit yung isang user. Ikalawa, ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip or sumagi man lamang sa isip ko para magsalita sa nasabing issue. At ang buong pangyayari kung bakit nakita kami ni Senator Dante Marcoleta sa pamamagitan ni former Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay noong September 24, 2025. Kailan ba, anong petsa ba in September lumabas ito sa Senado, itong si Orly Gutesa? Tanong natin kay ChatGPT, no? Para hindi na ako mahirapang maghanap, tanong na lang natin kay ChatGPT. Okay? ChatGPT, magandang gabi. Magandang gabi. Kumusta? Pwede mo bang ilahad sa amin kung kailan nag-appear si Orly Gutesa sa kauna-unahang pagkakataon para tumistigo sa Senado o sa Blue Ribbon Committee noong September 2025? Pakibigay mo yung eksaktong petsa. Sige, chinecheck ko lang. Sandali, ito na. Unang humarap si Orly Regala Gutesa bilang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Teka lang, ayusin mo yung pagsasalita mo. Nawawala ka, garalgal. Hindi ka maayos ka usap. Pasensya na kung pumaya ang daloy. Ulitin ko na malinaw. Unang humarap si Orly Regala Gutesa bilang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Malinaw na ba ang dating? Hindi pa rin, babasahin ko na lang. Sabi ni September 25, tama si Elena Garcia, no? September 25, 2025. Nagkita sila September 24, 2025. A day before. Ay, nako, nagtugma na, no? Saan sila nagkita? Sa Sofitel Hotel, sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay. Ikatlo, ang pangyayaring ito naganap, sandali, bigyan natin ng instruction si ChatGPT. ChatGPT, makinig ka sa binabasa ko, wag kang magsasalita, makinig ka lang ha. Sige, nakikinig lang ako. Sabi ko, wag kang magsalita eh. Anyway, tuloy tayo dito. Yan, ikatlo, ang pangyayaring ito naganap dahil na tumawag sa akin ang driver ni former Congressman Defensor na si Di Django bandang pagitan alas 9 ng umaga o alas 10 ng umaga ng September 24, 2025. Na ang sabi niya, kung pwede daw mag-dinner kasama si former Congressman Defensor sa araw na yon. Ang sabi ko kay Django, bakit? Sagot niya, may itatanong lang daw si Congressman Defensor sa akin. Noong mga oras o panahon na yon, ako ay nanonood ng TV sa bahay. Sabi ko ulit sa kanya, sige at saan? Anong oras? Sagot niya sa akin, mga 1:30 p.m. Sabi ko, sige advise mo lang ako sa ang lugar at sinagot niya akong okay. Ikaapat. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko kay Mrs. na aalis ako 12 noon at may pupuntahan lang ako. Sabi pa niya, magsundo ka sa anak mo
Pero sabi ko, saglit lang siguro ito. Umalis ako ng bahay sa nakatakdang oras, 12 noon. Sakay ang aking motor patungo sa usapan namin ni Django na dapat malapit lang sa area ng Senate lang daw ako mag-standby. Ikaapat, sa pagkakataong iyon, teka lang, makapag-komento na ako dito mga tol, kaya pala hindi kabisado ni Orly Gutesa. Kasi napakaliit ng panahon na ibinigay sa kanya. No? Biruin mo, nagkita kayo September 24 past 12 in the afternoon or before 6 p.m. Tapos, kinabukasan, tetestigo ka na. Hindi mo na napag-aralan yung affidavit. Ako, nung pulis pa ako at pag ako itatayo sa witness stand, syempre, alam mo na yung mga ginawa mo. Kaso lang, 1 year ago, 2 years ago na yon, kaya kailangan aaralin mo pa yung affidavit mo. No, bago ako tumayo sa witness stand, the day before, binabasa ko yan makailang beses. ChatGPT. Gets ko yung punto mo. ChatGPT, mamaya ka na magsalita. Sandali. Sige. I-mute muna kita. Nakakagulat ka eh. Nagkukwento ko, sumasabat ka eh. Anyway, yan, kinakabisa. Inaano ko yan. Pinapamiliarize ko talaga yung sarili ko sa mga pangyayari. No? Para ako nanonood ng sine. Nagba-backstory ako. Ano ba yung nangyari ng mga panahon yun? Naalala ko yung mga particulars. Kasi sigurado pagtapos akong tanungin ng prosecutor, igigisahin ako ng depensa. And sa awa ng Diyos, wala naman akong natalong kaso nung ako po'y pulis pa. Ngayon, balik tayo dito. Kaya pala ganun. Kaya pala, pag binabasa ni Orly Gutesa, nalilito siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi nakapaghanda in short, mga tol. Ikaapat, sa pagkakataong ito, o sa pagkakataong iyon, sinabi ko kay Mrs. na aalis ako 12 noon at may pupuntahan lang ako. Sabi pa niya, I'm sorry, nabasa ko na pala ito. Ikalima, itong si Django, nakilala ko ito mga 4 to 5 months ago sa BGC. Nung ako'y naka-duty pa kay Mrs. ko, wife of congressman ko. At nasabi ko sa kanya na kay Congressman Saldi ko ako naka-duty bilang VIP security detail. Dahil sa pagkakataong ito, dito kami nagpalitan ng personal na mga cellphone numbers. Hindi ko alam na boss niya pala si former Congressman Mike Defensor. Mukhang reliable itong nababasa natin ngayon mga tol, pero I am not saying na totoo na kagad ito. No? Kasi there is always two sides of the story. Pero ako, mas convinced ako ngayon dito sa binabasa natin kumpara doon sa una niyang naging pahayag na binawi niya nga. Ika-anim, at around 1:45 p.m., nakarating ako sa Petron Macapagal. Nagparking muna ako at pumasok ako sa isang tindahan para makapag-snack habang nag-aantay ng tawag kung saan ang eksaktong lugar ng dinner. Parang pamilyar ako doon, yung Petron, sa tabi nun, yung 7-Eleven sa tapat. Ewan ko kung yun yung tamang naiisip ko. Ikapito, around 3 p.m., nagbigay na ng lugar at yon ang isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay. Sumakay ako uli sa aking motorcycle at tinungo ang nasabing lugar at nakarating ako around 3:10 p.m. sa ibinigay na lugar. Malapit lang 10 minutes lang ang naging pagitan, ano? Ikawalo, pagkapasok ko sa restaurant, umakyat ako sa second floor at pumasok sa isang VIP room kung saan sa aking pagpasok ay agad na tinanong ni former Congressman Mike Defensor, Orly! Sagot ko, yes sir. Ang sabi niya, kamusta? Sagot ko, okay lang po. Sabay inabot niya ang kanyang kamay para kamayan ako. Sabay sabi, upo ka at ang sagot ko, salamat. Siguro ganito nangyari. No? Orly! Then nagpapatawa lang ako mga tol kasi hindi daw nakakatawa si Christian Esguerra no? Kaya tinatry kong magpatawa sa inyo ngayon. Mamaya Christian Esguerra, alalahanin kita. Ikasyam, ang VIP room na iyon ay 3 lang kami ang tao doon. Siya, ako, at si Mark na asawa ng, tuloy po tayo, anak niya. Umupo kami sa isang round table na mesa. Sa tansya ko, 8 or 10 seaters ang setup. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Tapos, nag-open siya ng salita patungkol sa korupsyon. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir.
sabi niya sa akin, nasabihin ko na naghahakot kami pera, binasa ko lang barok ang dating naghahakot kami pera sa bahay ni Kong Saldi galing DPWH. Sagot ko sa kanya, Sir, wala akong nakita na may nagdi-deliver ng maleta sa Valle Verde. Pero pilit niyang sinabi na may nakita ako at sabihin ko po na nakita ko na ang isang maleta ay binibilang ni Paul bago namin biniyahe ang mga maleta sa BGC. Sabi ko na di ko talaga alam sir na may mga maleta na hinahakot namin. Sabi ko, basta pag duty ako sir, sina Paul at Mark ang kasama naming lagi na executive assistant ni Kong Saldi at sila ang nakakaalam ng detalye. Habang nagkwentuhan kami, pinipilit niya sa akin na isulat na ang pinapasabi niya sa akin para pagdating ni Senator Dante, mabasa niya at siya na magdesisyon kung pwede. Kakaiba to, detalyado ito. Sabi ko, Sir, wag na po kasi nabanggit na po sina Paul at Mark. Yan ang mga susi sa lahat ng katanungan nila sa Senado. Sabi niya, hindi. At pilit na sabi niya, sulat lang natin, bahala na si Senator Dante. Sa takot ko, nasabi ko, sige sir, agad inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Ikasampu, after mga 4:30 p.m., dumating si Senator Marcoleta sa baba ng restaurant at tumawag sa kanya na nagtatanong kung anong room. Lumabas si former Congressman Mike para salubungin si Senator Marcoleta. Hingal na hingal pa nang pumasok at umupo sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at umupo siya sa parting kaliwa ko. Sabi niya sa akin, pasensya na, hapo ako. Hindi. Binabasa ko lang to mga tol. Pasensya na, hapo ako. Taas kasi ng hagdan. Pinagpatuloy ang pagsasalita. Sabi niya, pasensya na, nagmamadali ako. May session pa kasi, tumakas lang ako. At sabi niya sa akin, Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko, cutting classes pa pala to si Rodante Marcoleta. Joke lang naisingit ko lang yung naiisip ko sanang nakakatawa. Sana napapatawa ko kayo kasi si Christian Esguerra hindi daw marunong magpatawa. Tuloy po tayo dito. Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko, opo sir. Pero retired na po ako sir. Sagot niya sa akin, mga walang hiya sila. Binaboy nila ang Pilipinas. May mga ganong banat si Marcoleta, parang totoo At patuloy pa niya, isa pa itong si Senator Ping. Balak na itigil ang investigation. Di ko maintindihan kung bakit. At ang masaklap, na kay Kong Saldi lang lahat nakasentro. Alam naman natin na di niya magagawa yan na walang utos. Sumabat si former Congressman Mike. Pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark Jan na affidavit. Sagot ni Senator Marcoleta, mayroon na ba pare? Basahin mo muna at ikaw na bahala kung pwede yan. Sabi niya, pare, 150 million lang, masaya na tayo. Wow. 150 million pesos mga tol. Ang lupit. Kasi lang nabudol siya. Nabudol siya. Ika-11, sinimulan na ni Senator Marcoleta basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike Defensor. Sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog at siya mismo ang nag-ayos sa laptop ni Mark na may ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Kaya pala kabisado. Ito kasi basahin mo. Di ba nung nasa Senado, dinidikdik ni Marcoleta yung papel sa mukha ay sa harapan ni Orly Gutese Tuloy ko po yung binabasa natin dito. Naaalala ko lang yung mga pangyayari sa Senado Sabi niya rito, doon mismo sa harapan ko, inayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yon. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong masyadong magtagalog. Ika-12, at nang matapos niyang basahin ang affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi
puro sila Saldico at ikaw lang makakabanggit kay former Speaker Martin na nagdi-deliver ng pera. Yun na. Doon na pala dinamay si former Speaker Martin Romualdez. Very good ito para kay Congressman Martin Romualdez. Sabay paalam, pare, ayusin nyo yan, babalik ako. Hahabol lang ako sa sesyon. Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, Sir, wag na po ako. Kasi po, nabanggit na din po ang pangalan ni Paul at Mark. Sagot niya, di pwede si Paul at Mark kasi iglesia, matitiwalag. Ay, ganon. Iglesia ni Cristo pala. Si Paul at Mark, ayon dito sa binabasa po natin na affidavit, matitiwalag yon. At ayaw ko na ako ang dahilan ng pagkatiwalag nila. Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli at pinipilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na babasahin mo lang yan at mababayaran ka naman. Ang sabi niya, kung di ko gagawin itong plano ni Senator Lacson na itigil ang investigasyon, magtatagumpay. Wala kang mapapala. Ulitin ko, wala kang mapapala. Sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ko ang ginawang affidavit ni Mark at dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan ko kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi na napasama ako sa tatlong beses na delivery ng mga maleta sa allegedly bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala nga akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Martin Romualdez sa nasabing address. Ako'y napilitan na sabihin sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, go na ako dyan sir. Kaya lang sir, ang inaalala ko lang po, pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng cash at educational scholarship si former Congressman Mike Defensor. Mahilig sa pangako itong si Mike Defensor. Pinangakuan niya rin yung 18 Marines di umano ng tigli 5 milyong piso. Salamat Ibian Bell. Tol, wag mong kalimutan yung linyahan ni Mike Enriquez para kay hindi namin kayo tatantanan. Hindi ko makuha yung boses ni Mike Enriquez. Para kay Christian Esguerra ba? Hindi natin tatantanan si Christian Esguerra? De, ganito. Si Christian Esguerra, mahilig sa resibo. Sabi ni Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Hindi pa rin kuha Hindi pa rin kuha. Pasensya na. Okay, balik tayo dito sa binabasa po natin. Nag-promise ng cash at educational scholarship si former Congressman Mike Defensor bago tuluyan na siyang umalis. Sabi niya, pare, babalik ako. Ayusin mo na ang affidavit. Para pagbalik ko, basahin ko na lang mamaya. Sagot ni former Congressman Mike, okay pare. 13. Habang inaayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako at nakatingin para makita ko din ang ginagawa niya. At nang matapos na around 6:45 p.m., oy Gutesa, lagot ka sa asawa mo. Sabi mo, sandali lang. 6:45 p.m. na, nandoon ka pa. Joke lang mga tol. Bumalik si Senator Marcoleta. Umupo uli sila sa dating niyang inuupuan. Kumain muna siya. Nakakamay lang siya at pinapapak agad ang pritong manok. Ganito siguro yun. Ganun ako kumain pagka nakakamay. Ganun siguro yun. No? At nang matapos na siyang kumain, binasa niya uli ang affidavit na ginawa ni Mark at sinabi na, okay na ito pare, paprint mo na. Inutusan ni former Congressman Mike Defensor si Mark na tanungin kung may printer sa restaurant at mga ilang minuto, bumalik si Mark, dala ang mga printed na affidavit at kumuha si Senator Marcoleta ng isang copy. Sabi niya sa akin na muna ito para may copy na ako at pilit sinabihan niya ako na ipanotaryo mo yan sa kakilala namin
at bukas punta ka ng Senate kasi may hearing ng 9 a.m. Dapat nasa Senate ka na ng 8 a.m. Comment ako, tamad si Orly Gutesa. Ibinigay na pala sa kanya ng alas 7 ng gabi, 6:45. May copy na siya. Overnight, di man lang inaral yung affidavit kaya hindi alam. Ay bobo, ay sorry. Hindi ako natutuwa kay Orly Gutesa mga tol, perwisyo ginawa niya sa bayan, sa totoo lang. Pero salamat at napag-isip-isip niya na magbago ang kanyang isip. No? Kung ako may assignment niyan at gagawa ng ganyang kasinungalingan, baka di ako matulog. I-memorize ko talaga yon. Oh, sa totoo lang, i-memorize ko talaga yon. Tamad eh. Overnight, hindi man lang binasa, di man lang pinag-aralan yung ibinigay sa kanya. Pare-parehas tuloy silang napahamak. Balik tayo dito sa binabasa ko. Diretso ka sa office ko. Pagkatapos ay umalis si Senator Marcoleta at sumabay na din si former Congressman Mike Defensor. Ika-14, naiwan kami ni Mark at pinapunta ako sa mapagnunotoryahan sa Pasay. Dito na sila nagkaroon ng problema mga tol. Kasi tinanggi ito kinalaunan. Agad ibinigay niya sa akin ang address at pinuntahan ko para makapag-notaryo doon. Pagkatapos ng notaryo, bumalik agad ako sa restaurant at ibinigay ni Mark ang binalot na pagkain. Saka diretso na akong umuwi. Mga 9 p.m. nakarating ako ng bahay. Siguro binul out ito ng kanyang asawa. Sabi mo, sandali ka lamang. Kung bungangera asawa nitong si Orly Gutesa, nagpapatawa lang ako, Onyx. Huwag kayong matakot. Kasi si Christian Esguerra, di raw marunong magpatawa. Balik tayo dito. Sabi dito, ika-15, naikwento ko kay Mrs. na sabi ko sa kanya, parang haharap ako bukas sa Senate. Ang sagot niya sa akin, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag na Senator Marcoleta kasi bakit daw matiwalag sa iglesia. Kaya ako ang pinilit niya na tatayong witness. Sabi niya sa akin, bahala ka. Walang pakialam yung asawa niya, bahala ka lang. 16, September 25, 2025, kinaumagahan, ito na, umalis ako ng bahay. Dala ko ang sasakyan ko na Montero. Naka-Montero pa. Buti pa si Orly Gutesa may Montero I miss driving yung Montero. Kasi nung nabubuhay pa boss ko, driver security secretary ako no? Yan ang sasakyan niya Montero. Nag-reminisce lang ako pansamantala. At bumalik ako sa pinagnotaryuhan ko kasi ang taong pinapalitan ko nagawa kasi 2025 at pinapalitan ko ng 2024 para di mahalata ang kasinungalingan. Nakasulat dito. Nakarating ako ng Senate around 8:15 in the morning. At ang sabi ay tumuloy ako sa 5th floor dahil doon ang opisina ni Senator Marcoleta ayon sa duty levy na kung saan ay nag-login ako. Doon kinunan ako ng ID at nilagyan ng countersign para sa visitor ng office ni Senator Marcoleta. Sa 2nd floor, noong nag-open ang elevator ay pumasok na babae na iyon ang staff ni Senator Marcoleta. Ito maganda na itong bahagi na ito mga tol. Kasi verifiable na ito. No? Ang Senado pwedeng makita na ngayon doon sa mga CCTVs at logbook kung yung mga sinasabi ba dito nitong si Orly Gutesa ay may katotohanan o wala. Tuloy ko po. Sa 2nd floor noong nag-open ang elevator, may pumasok na babae na iyon ang staff ni Senator Marcoleta na nagsundo sana sa lobby. Kaso nag-ihi noong di pa ako dumating, kaya doon niya ako nakita sa elevator paakyat ng 5th floor. Paglabas ng elevator papunta sa opisina ni Senator Marcoleta, habang kami naglalakad sa hall, naalala ko noong nagmamaneho ako mapuntang Senate. Naisip ko na wag nang tumuloy kaya lang naiisip ko ang mga pera at edukasyon at ang pamimilit sa akin ni Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na ikinatakot ko kaya napaniwala nila ako sa mapanlinlang na salita para gamitin sa pansarili nilang kapakanan. Kaya naisip ko na bahala na. Ganun ba, Marines? No? Ano yun? Bahala na. Hindi nag-iisip. Anyway, side comment ko lang yun. Pasensya ka na, Orly Gutesa. Kasi talagang
yung ginawa mo sa bansa, simula nung lumabas ka, pinagulo mo ang Pilipinas eh. Sa totoo lang, pinagulo mo. Kaya sana maituwid mo pa yung pagkakamali mo na yon. Kung alin man dito sa mga to ang totoo. 17, pagpasok ko sa opisina ni Senator Marcoleta, pinaupo ako at mayroon pang naunang kausap pagkatapos niyang makausap ang unang bisita, ay tinawag niya na ako at doon ko na binigay ang 4 na kopya ng affidavit na ginawa ni Mark na may notaryo. Pinipilit niyang paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuruan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor ay yan lang ang mag-focus at sinagot ko na opo sir. 18, mga 8:55 a.m. bumaba ako sa session hall kasama ang staff niyang habang hinihintay ang pagtawag sa akin sa session hall ng Senado. Saktong 9:50 in the morning, tinawag na ako na pumasok sa session hall at sinamahan ako ng kanyang staff hanggang sa pinaupo ako sa pinakalikod na nasa gitnang bahagi kung saan kaharap ko sina Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Nabivisualize ko yung pangyayari mga tol sa isipan ko eh, no? Tapos meron doon sa likod na parang sumisenyas. Ewan ko kung totoo yun. Naalala niyo yung mga parang senyasan ng mga panahon na yon? 19. Habang ongoing ang session, pinasumpa muna ako bago umupo. Naging observer muna ako bago naging privileged time na ni Senator Marcoleta kung saan pinresentan niya ako na resource person. Binasa ko ang affidavit na ginawa ni Mark at napagalitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako. At ang sabi ay sundan lang ang nakasulat. Nagkaroon ng break ang session bandang 12 noon at bumalik ng 2 p.m. hanggang natapos ng 5 p.m. Natatawa ko, ang lakas-lakas ng hilik ni Bella. No, yung aso kong si Mama Dog, ang lakas-lakas ng hilik. Naririnig niyo mga tol? Yan no. Ang lakas ng hilik niya, kaya pagkakatabi ko yan natutulog, ang hirap matulog. O, 20. Pagkatapos ng sesyon ng Senado, tinangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senator Marcoleta. Pero may kausap siya at sinabi niya na ako pinansin at hindi niya na ako pinansin hanggang lumabas na ako ng sesyon kasama ang security ng Senate papuntang ground floor. Doon, pinapirma na ako ng waiver na ayaw kong magtanggap ng security galing sa kanila na kung saan ay tumagal ang proseso ng mga 1 oras. Lumabas akong mag-isa na naglalakad patungo sa open space ng parking area ng Senate. At nakalutang na gulong-gulo ang isip dahil sa hindi man lang ako kinausap ni Senator Marcoleta. Pasablay-sablay ka kasi. Hindi ka kinausap. Sablay ka. Anyway, ituloy natin yung binabasa ko po dito. Nasa nababanda yon. Yung gulong-gulo yung kanyang isip. Yan. At pagkatapos niya akong gamitin sa kanyang mapansariling mithiin na mapublicize at i-criticize ang alleged involvement ni dating House Speaker Romualdez. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ko ginawa ito? Napakabilis ng pangyayari at litong-lito ako sa mga panahong iyon na kahit habang nagmamaneho ako, kinakausap ko ang misis ko na nanghingi ako ng kapatawaran. Kasi nadala ako sa matatamis na salitang pangako ni na former Congressman Mike Defensor at Senador Marcoleta. Kaya ako nagpagamit ng gusto. Kay bilis ng pangyayari. Siguro dapat medyo baguhin ko yung aking tono. Medyo malungkot yung datingan kaya gawin nating dapat meron pa akong soundtrack na malungkot na tugtugan no. Kasi nadala ako sa matatamis na salitang pangako ni na former Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta. Kaya ako nagpagamit ng gusto. Kay bilis ng pangyayari. Di ko inakala. Natatawa
Natatawa na ako sa sarili ko rito, mga tol eh. Ha? Hoy, Christian Esguerra, kahit paano may napapatawa ako sa mga manunood ko. Di ka raw marunong magpatawa eh. Trying hard ka raw eh. Magteteng ka. Anyway, tuloy tayo rito. Tuloy tayo sa binabasa po natin. Hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senator Marcoleta or former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko na tansya na ginamit lang talaga nila ako. Sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ika-22. Subalit, noong September 27, 2025, may isang biglaang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi na bibigyan ako ng numero ni Attorney Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng affidavit na may mga correction upang ito ay magamit na ebidensya sa pag-file ng kaso sa September 29, 2025. Pero hindi na ako nagtangkang kontakin si Attorney Guanzon para maiwasan ang muling paggamit sa akin. Ika-23. Ang tanging sinandalan ko na lang ay ang mga tunay na kaibigan na naging karamay ko at gumabay na nagbigay linaw sa aking isipan dahil sa pangyayari para sa aking seguridad at ng aking pamilya upang hindi na ako magamit pang muli ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. O, tinawag ni Orly Gutesa na uhaw sa kapangyarihan ha, yung mga personalidad na binanggit niya rito, si Rodante Marcoleta at si Mike Defensor. Yan ang kabuuang pangyayari sa panahon na yan. Ginawa ko ang sinumpaang salaysay na ito ng malaya at kusang loob at ako ay nanunumpa na ang lahat ng nakasaad dito ay pawang katotohanan ayon sa aking kaalaman at paniniwala. Sana nga, Orly Gutesa, ang laking perwisyo ang ginawa mo sa bansa. No? Binigyan mo ng dahilan ang mga kritiko ng gobyerno ng ating Pangulo para gumawa pa ng mga kasinungalingan, magpakalat ng mga maling impormasyon at papaniwalain pa ang mas maraming mga Pilipino na even ang Pangulo sangkot sa korupsyon. No? Hindi ka tanggap-tanggap yun, Orly Gutesa, pero hindi pa huli ang lahat. Sana panindigan mo na ngayon kung ano man yung sinasabi mong katotohanan kasi lahat tayo naghahanap ng katotohanan. Ayaw po natin ng kasinungalingan. Kaya nga sa puntong ito, hinahamon ko si Christian Esguerra na kung totoo ang sinasabi mo na kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, patunayan mo. Patunayan mo. Kung gusto mong tawaging tanga si Pangulong Bongbong Marcos, opinion mo yan. Pero ang tawagin siyang kasabwat, akusasyon yon. Sabi ng supporter mo, ang accuser ang merong burden of proof. Patunayan mo yon, Christian Esguerra. At hindi ako doon matatapos lamang. No? Sabi ng mga supporter mo, Christian Esguerra, bakit mo iniiba ang issue? Doon ka lang sa topic. Makailang beses ko na yung pinaliwanag dito. Pangalawa, sinagot na yan ng ilang mga abogado, si Jose Claire at si Attorney Rene Bueno. Ang hindi ngayon na pag-uusapan ay ang income tax na pinagpipilitan mo, Christian Esguerra, na hindi binayaran ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa interview mo before, pinagpipilitan mo that President Bongbong Marcos failed to file income tax return. Kaya siya na-convict. Ipinaliliwanag sa iyo ni Attorney Briones na politically persecuted si Pangulong Bongbong Marcos. And during the time, sino ang presidente? Si Fidel B. Ramos nang lumabas ang desisyon para i-convict ng Regional Trial Court for failure to file income tax return si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi mo binabanggit na siya ay eventually na-acquit sa Court of Appeals. Ngayon, ibabalik ko sa iyo yon, Christian Esguerra. Ikaw ang naghahalungkat sa Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya nagbabayad ng income tax. Tatanungin naman kita ngayon, ikaw ba, Christian Esguerra, ay nagbabayad ng income tax ng ayon sa kinikita natin dito sa social media? Simpleng tanong, simpleng sagot.
Pag ako kasi tinanong mo, Christian Esguerra, isasampal ko sa mga supporter mo ang ebidensya. Ang latest na binayad ni Top 1 ay nakikita nyo sa ating screen. Ang halaga po nito ay 118,000 para po sa income tax second quarter 2026 at 30,000 para po sa percentage tax second quarter 2026. Simpleng tanong, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Meron kang live ngayong 9:30. Pag ako tinopak, pupunta ako sa live mo, magsesend ako ng super chat at ipipin ng super chat na yon ang katanungan sa mga manonood mo kung ikaw ba'y nagbabayad ng matapat ayon sa kinikita mo sa social media. 9:30, ilang minuto na lamang yan, Christian Esguerra. Pag ako tinopak, magsesend talaga ako ng super chat. Isang oras na super chat, kung gaano kakatagal, makikita doon yon sa live stream mo. Tinatanong ka ni Top 1, sagutin mo lang ng tama. Napakasimple. Kayang-kaya mong sagutin yan, Christian Esguerra, kung ikaw ay matapat na nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Lahat tayo panalo dito, mga tol. Kung nagbabayad ng tamang buwis si Christian Esguerra, panalo tayong lahat sapagkat mapupunta yon sa gobyerno na in return, serbisyo publiko ang ibibigay po nila. Maraming salamat kay Leila sa lahat ng nag-send ng super sticker, kay Ibian Bell at kay Leila at sa lahat ng ating mga manonood. Shout out po sa inyong lahat, mga tol. Maraming salamat. At hindi po ito fact first. Hindi ganyan ang tagline ko dito, Christian Esguerra. Kasi pagka fact first, ibig sabihin, nakabase ka lamang sa katotohanan. At ang katotohanan ay puro ebidensya. At marami akong sinasabi dito sa aking programa na mga opinyon at hindi nakasandig sa ebidensya. Kaya ang tagline ko dito, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Yan ay nakabase sa paniniwala ng bawat individual. Maaaring tama ang paniniwala ko, mali ang paniniwala ko, gayon sa inyo, vice versa. Pero sa pagbabayad ng buwis, hindi natin tinitingnan kung ano ang tama at dapat yan, sapagkat obligasyon natin yan bilang isang maayos na Pilipino. Maayos na Pilipino ka ba, Christian Esguerra? Pakisagot mo ang tanong ni Top 1. Hanggang dito na lamang muna, mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito sa ating programa. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.